Nico Natividad, hindi nagsisisi sa mga patama niya kay Vice Ganda at sa It's Showtime. Nagpabura ng kanyang nakaraang Facebook post na tukoy na kung sino. Hi mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Hindi umano nagsisisi ang aktor na si Nico Natividad sa mga binura niyang post na may kaugnayan sa viral na pagnanakaw ng halik ng isang searchy sa segment ng Especially For You ng noontime show na It's Showtime. Sa kanyang Facebook page, sinabi ni Nico na wala siyang pagsisisi sa mga binurang post kahit pa pinatatamaan nito ang dating kaibigan at katrabaho na si Vice Ganda. Sabi niya sa post, "For the last time na magsasalita ako tungkol sa nakaraan kong post. Unang-una sa lahat, hindi ako nagsisisi na nagsalita ako ng sarili kong saloobin. Hindi ako nagsisisi na ipagtanggol ang ibang tao." Anya Nico. Sinabi rin niya na alam niyang dahil sa mga maaanghang na salita niya, maaari siyang mawalan ng trabaho. Sabi niya, "Nabasa ko mga komento niyo sa akin at ang gusto niyong mawalan ako ng trabaho dahil lang sa naglabas ako ng sarili kong saloobin, na alam ko namang posibleng mangyari." Matatanda ang sinabi niya sa nakaraang pahayag na naglabas lamang siya ng saloobin para makatulong na maayos ang sitwasyon at hindi para makagulo. Dagdag pa niya sa kanyang post, "Kung ikukwento ko ba ang pinagdaanan at iniyak ko sa kanila, magbabago ba ang tingin niyo sa akin? Pero hindi naman yun ang intensyon ko na kumuha ng simpatya o makisali sa gulo. Naglabas ako ng saloobin ko dahil baka sakaling makatulong na may maayos o mabago na sitwasyon." Saad pa ng aktor. Sabi pa niya, "Kasi gano'n naman ang pamilya at kaibigan, tatapikin ka kapag alam mong sumusobra o medyo nagkakamali na. Hindi po ako naghahanap ng kaaway." Inamin din ni Nico na pinabura ng management ang post niya. "Ang pagkakaburak po ng post ko ay management decision. Tunay at bukas sa isip at puso ko ang sinabi ko. Payapa ang aking kalooban." Saad niya nga sa kanyang nasabing post. Matatandaan na nag-ugat ang tila pagpaparinig ni Nico Natividad sa dating kaibigan at katrabahong si Vice Ganda matapos mag-viral ang isang searchy sa naturang noontime show na napagsabihan ng mga host habang naka-ere ang programa. Ito naman ang mga komento ng mga netizen patungkol sa usaping ito. Komento ni Camille Supenya, "Tama man yung naging reaksyon ng mga hosts that time. Ang point is, nakasakit sila ng tao. Nakasakit ka hindi naman kabawasan ng pagkatao mo yung paghingi ng sorry, 'di ba? All of us make mistakes. Just saying." Sabi naman ni Santa Cruz Chris Kaerpat, "Yan si Sir Nico, may paninindigan. Pag mali, mali. Kasi subok niya rin mapahiya at masaktan. Ipagpatuloy mo lang yan, Sir Nico. Hindi ka malalaos. Sa halip, sisikat ka pa at dadami ang iyong taga-suporta." Dagdag na komento naman ni Alan Prades Puentes Jr., "Maybe the right timing of doing so has been the problem, or maybe you should do it in a more personal manner." Sabi naman ni Dennis Velasquez, "Kung talagang pamilya o kaibigan ang turing mo, dapat minessage mo ng personal. Unless talagang may lihim kang galit sa tao and your personal issue should have been separated from the current issue. You must think twice or even 10 times. I-assess mo kung tama ang ginawa mo. Unless talagang clout chaser ka lang, you already dig your own pit, kaya panindigan mo. Hindi lahat ng personal opinion ay makakaganda sa ibang sitwasyon. The fact na pinadelete ng management means alam nilang ikaw ang masisira. LOL. You haven't think about it. Lessons learned. And I hope you will find humility on this. Be humble and apologize if you need to. Ganyan ang tunay na nagmamalasakit." Sabi naman ni Rica Pauline Escalona Arpon Gaetano, "Okay lang yan, Nico, pero mas okay na personal mo tinapik si Meme Vice. You know what we mean and we know what you mean." Sabi nga ni Meme Vice, "Minsan ka lang makagawa ng mali, yun na lang palagi nilang ipanglalaban sa'yo at itatatak sa pagkatao mo.
Yung mga nabigay mo na saya na wala ng lahat. Kaya dapat move on na lang kasi di na natin mababawi yung mga bagay na nangyari na kahit tama man tayo o mali sa karamihan. Love you both. Sabi naman ni Enen Frey sa Adenret Gumbase Lasor, opinion mo yun, Nico Sigal Natividad. Saka naranasan mo din yun, kaya di masama ang ginawa mo. May mga sausawero lang talaga na pilit pinaglalaban yung idol nila at nabubulagan sila kung tama pa ba ang ginagawa niya. Di nila nakikita yung kamalian dahil bulag sila sa paghanga sa kanya. Sabi naman ni Toffs Worlds, ang tunay na kaibigan hindi sa post makikita kundi sa personal na approach na kayo lang mismo ang makakapag-usap para ikaw lang ang maririnig at walang makikisawsaw. Just a saying. Sabi naman ni Zara Ana Lea Vinluan, malaya kang ipahayag ang saloobin mo. Madalas haharangan kanila para silang magmukhang tama at ikaw ang mali. Toxic Filipino culture. Believe ako sa'yo kasi kahit artista ka, hindi ka takot kontrahin yung mga nasa itaas kahit sirain pa nila public image mo as an artist. Sana ganyan lahat ng artista, hindi bulag, pipi at bingi sa mga nasa ibaba. I salute you. Sabi naman ni Will Skua, tama, kailangan lang na may tumapik sa kanya, baka kasi sumusobra na din. A little reminder lang to be humble at times and don't forget kung saan siya nag-umpisa. Kaunting tapik lang bilang kaibigan. Maging ang direktor na si Daryl Yap ay meron ding komento sa naging post na ito ni Nico Natividad. Shinare nga ni Daryl Yap sa kanyang Facebook account ang naging post na ito ni Nico Natividad. Sabay may caption na, okay sige, wala namang charot sa dulo, ha ha ha. Samantala, naglabas na din ng pahayag ang MTRCB chairman na si Lala Soto sa kaganapang ito ng It's a Showtime. Sinabi ni Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB chairman Lala Soto na hindi nilabag ng It's a Showtime ang anumang patakaran sa kanilang pag-call out sa insidente na nangyari sa Especially For You segment ng It's a Showtime at nilinaw niya na personal niyang pinaniniwalaan na ang mga host ay maayos ang naging kilos batay sa mga pangyayari. Isang linggo nga matapos ang insidente, nagbigay si Soto ng kanyang opinyon sa bagay na ito sa pamamagitan ng isang pahayag o mensahe na ipinadala niya kay showbiz reporter OG Diaz. Ibinunyag ni Diaz ito sa pamamagitan ng isang vlog sa kanyang YouTube channel noong Friday, June 7. I don't have an official statement, but in my opinion, the hosts acted appropriately on the given situation. Ito nga ang naging mensahe ni Soto na binasa ni OG Diaz, kasama ang pagka-clarify din niya kay Diaz na walang nilabas ang palabas at mga host sa ilalim ng MTRCB. Sa kanyang pagbabahagi, idinagdag din ni Diaz na ang insidente ay nagdulot ng magkakasalungat na reaksyon mula sa mga netizen at celebrities kasama na nga si Nico Natividad at dating Especially For You participant na si Nico Loco. That's it mga ka-trenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one, paalam!